Yan, muli po sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. So ngayon po mag-update lang muna tayo konti sa sitaw para nang sa ganon ay meron po tayong although ito naman po ay nasend ko na sa mga GC natin pero iba pa rin po kasi kapag binasa ko rito tapos pinaliwanag po natin mas malinaw. So pasensya na lang po kayo dahil hindi ako talaga gano'ng sumasagot sa GC dahil pag sumagot ako doon sigurado dadagdag yung tanong at naniniwala ako na hindi rin naiintindihan. Okay? Kaya mas minamainam ko na rin po na dito sa ating webinar natin babasahin, ipapaliwanag at dito na rin po kayo magtanong para na sa ganun masagot ko. So wag po kayo mahiyang magtanong regarding lang doon sa ating mga nararanasan ngayon sa sitaw ha. At uh, maging maayos lang po yung pagtatanong, maging maayos lang din po tayo no sa ating mga ano yung ah, gagawin para naman maging maayos naman yung ating webinar. Okay? So dito po lagi ko pong sinasabi maging positibo po tayo. Hindi ko po sinasabi na hindi po tayo nakakapag-isip ng negative kasi natural naman po 'yan, no? Negative, positive, no? Natural naman po 'yan. Nakakapag-isip po tayo. Even naman ako, no, kahit na sinasabi ko think positive, minsan nakakaisip din ako ng negative pero mas pinipili kong piliin o timbangin at piliin yung positibo. So kaya yun yung lagi kong tinitingnan. At lagi ko pong sinasabi na kung bakit lagi mo rin iisipin positibo para makita mo na hindi makakatulong yung negatibo. So kanina no doon sa partnership may mga nagko-comment doon kasi nagbigay lang ako ng konting motivational. Kaso syempre sabi nga natin maraming tao na hindi mo mapi-please kahit maganda yung sinasabi mo hindi nila i-accept o i-appreciate yun kasi emotionally bitter sila at syempre nandun din yung negative no pag negative ang tao bitter ang tao kahit maganda sabihin mo diyan pangit ang kalalabasan po niyan maniwala po kayo no at sa tagal ko na po at marami kong nakakausap na tao mula noon hanggang ngayon ganyan po talaga at kahit anong magandang sabihin sa mga negatibong tao, ang lagi nilang hinahanap yung negative pa rin at hindi yung mga hindi magagandang salita. Ayan po yung expect mo doon sa mga negatibo at mga bitter na tao. Kahit anong paliwanag mo diyan, maniwala po kayo. Once yan ay negative, negative na po yan. Sandali lang po ah. Yes, brother. Anything for What? what name? How many people? May there 6, 7, 8 people. 8. Ah. So when they ID number? 10463. 10463. Okay, okay. This one, huh? Yeah, because 1 liter, then only 1 cup each people. You're 8 people only. But this one every day should be okay. No problem. Okay, huh? Yeah. Okay, thank you. Okay. Ay, sorry po. Yan. Ayan po no yung ah ayan po yung sinasabi po natin, no? Doon naman po no, inalis ko na yung ibang mga GC na yung sa pre-webinar training. May natira na lang ako isa na pre-webinar training na nakikiusap na yun dahil wala silang update para ma-update. At kaso lang, no, minsan nag-update tayo doon, may mga ibang tao na hindi na-appreciate yun. At iba pa rin yung kanilang pagtingin, no? Sabi ko nga, hindi naman sa no, siguro nandiyan yan yung iba. Wag po kayong ma-offend, no, pasensya po. Kung lagi ko sinasabi na yung doon sa webinar training, doon sa webinar, yung pre-webinar training na GC natin, na lagi ko sinasabi na hindi ko naman po kayo affiliates. Ang ibig ko pong sabihin doon, hindi ko naman po kayong affiliates. Kumbaga wala naman akong obligasyon sa inyo para mag-update ako sa inyo. Kasi unang-una hindi naman referral code ko ang ginamit nyo. At pangalawa, no, hindi ako ang account specialist ninyo. Okay po? Pero dahil nga for humanity reason, kaya ko ginagawa po 'yon na nag-update pa rin ako doon sa inyo para at least no naawa kasi ko doon sa iba na
talagang wala naman po talagang AS na yung iba nag-resign na, tapos yung mga wala silang na anuhan na referral code na yung ginamit nila hindi na nila makonta. Doon nawa naman po ako talaga doon. Gusto kong tulungan. Kaso nga lang po, sabi ko nga, gusto ko lang tumulong, tapos ikaw pa yung mapapasama, parang hindi maganda, 'di ba? Pero mo mag-a-update lang po ako doon, tapos may magko-comment, keso ganito, keso ganyan. Nag-update lang naman ako para at least meron sila, 'di ba? So, yun yung mga bagay na sana ma-appreciate naman po natin yung konti na yon. Ngayon, kung hindi ka satisfied doon sa mga ina-update ko o binibigay ko doon, pinapasa ko doon, o mga sinasabi ko, di live na lang po tayo. Di humanap na lang po kayo ng mag-a-update po sa inyo, di ba? Wag na lang na magsalita ng hindi maganda, so ganun. Kung tatanungin ko nga kayo, di ba kayo po ba may ginagawa para ma-update sarili nyo? Di ba wala rin? So, buti nga kami, nakakakontak pa sa AS, may nabibigay na update. So dapat appreciate na lang po natin. Hindi na yung magsasalita pa tayo ng hindi maganda. Wala naman akong kinalaman sa pagiging affiliates nyo, 'di ba? So sa mga nandiyan po, pasensya po no offense po sinasabi ko lang yung laman ng puso ko at yung nararamdaman. Kasi dito sa team namin, kilala nila ako na transparent ako at kung ano yung ah, laman ng puso ko, isip ko, yun yung sinasabi ko po rito. No, para maging maayos po tayo. Okay? So wala akong ibang masamang intensyon kundi makatulong lang sana. Pero dahil yung iba makitid ang pag-iisip, hindi tayo naiintindihan, tayo pa yung nagiging parang lumalabas na mali, 'di ba? Samantalang pag tinanong mo sila, ano bang nagawa mo na para ma-update ka o ma-update yung affiliates mo, 'di ba? Tulad sa mga partner, talunan sila, message sila ng message yun ng mga negative. Hindi na lang nila asikusin, update nila yung affiliates nila. Yung mga affiliates nila nagme-message sa akin na hindi nila ina-update. Tapos doon sa GC, daldal sila ng daldalan. Di ba? Kita niyo po yun, yung mga ganon na hindi ka nga makapag-update sa affiliates mo. Tapos pag may nag-a-update, sinisiraan mo pa, nagagalit ka pa. Ikaw nga mismo hindi ka makapag-update sa kanila, 'di ba? So dapat maging ano po tayo. Sabi ko nga mas maging better person tayo kaysa maging bitter person, 'di ba? So yan lang po yung aking konting introduction niyo. Para naman sa mga nandun sa GC natin, sa Dico Apiles, maintindihan niyo naman, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi po ako nananakot na lagi ko sinasabi na kung hindi lang din magiging maayos doon at hindi niyo naman na-appreciate yung ginagawa ko, ma-better na lang na i-remove ko na lang yung GC na yun. Total, hindi ko naman kayo mga affiliates. Pero yun nga, may mga nakikiusap sa atin doon na wag naman daw kasi ganito, ganyan. So naawa naman po ako dahil alam ko naman hindi naman lahat ganun doon. Kaso lang syempre hindi ko naman lahat kilala yung mga tao doon. Okay? At yun lang po at kung hindi kayo masaya doon sa GC na yun sa pre-webinar training sa pag-update ko, leave na lang po, no? Mag-leave na lang po kayo doon. At hayaan nyo na lang yung mga tao na gustong ma-update, nakaka-appreciate yung ginagawa natin, yung maiwan doon. Okay po, kaysa naman magsalita pa tayo, mag-message tayo ng hindi maganda, wala rin naman kayo na itutulong, 'di ba? Buti sana kung may naitutulong kayo. Kaso kung wala naman din, huwag ka na lang magsalita doon o magsalita tuloy, mag-message doon ng hindi maganda, 'di ba? Hayaan mo na lang yung mga nandoon na naniniwalang may babalik pa ni Sitaw yung pera. So ako po, ulitin ko po, 1 million pa po yung nandyan ko at yun, from pricing money to wallet balance, pumasok na po lahat at kanina linagay ko na ulit sa Google Sheet form, kinumpute ko, tapos in-screenshot ko na yung aking mga withdrawal. So yun po yung aking ginawa. So ganyan lang din po gawin nyo para may proof tayo na yun yung withdraw mo, screenshot mo yung withdrawal history mo, yung wallet balance history mo na nandoon na may withdrawal ka at yung dashboard mo na zero na yon, di ba? So ano lang naman, at least meron kang kopya, no po. Maging sigurado lang din po tayo. Ngayon, ako po hanggang ngayon naniniwala na may babalik ni Sitaw yung pera. Isa lang po kasi iniisip ko, kung si Sitaw po ay wala na pong balak ibalik yung pera natin, hindi na siya magsasaya ng oras at magpapasweldo pa sa mga tao, no. Meron po tayong bagong na promote din ngayon na ano, no,
yung project manager kasi nag-resign na yung unang project manager, may pumalit po ngayon na bagong project manager. Ngayon, kung si Sitaw po ay aalis, nung unang-una pa lang, umalis na yan at hindi na nagbigay ng batch 1. So maraming naka-receive po sa batch 1 ha. Ngayon po, nagkaroon lang po ngayon ng update yung nakaraan, nung binasa ko, no, yung nakaraan na sinabi ko noon, na nagkaroon ng updates na 1 to 2 weeks mag-aantay. Bakit po 1 to 2 weeks? Sa akin lang po ito, opinion ko lang, na yung ina-analyze ko lang din po kasi yung kalagayan din nila. Kasi po maaaring ginagawa ni Sitaw, ganito po kasi yan, di ba? Sa business, ang nakalagay New Sitaw Corporation. So dahil New Sitaw Corporation, may mga bangko na pag New Sitaw Corporation, ipapasok doon yung pera nyo at New Sitaw Corporation, rene-reject nila. At hindi natin alam kung totoo yung sinasabi ng bangko na hindi nila rene-reject at hindi sila nagre-reject na ganun. Pero may mga lumalabas naman, mismong Metrobank o yung iba pang bangko na nagsasabi na kapag New Sitaw Corporation, hindi wag tanggapin. Di ba? Kaya yun po yung ano. Ngayon, ang ginagawa po ngayon ng Sitaw ay ito lang po maaring baka nag-register sila ng panibagong business at yun yung gagamitin nila para maipasok yung pera. Kasi malaking pera dapat may pasok dyan. At di mo yan maipapasok yung malaking pera kung wala kang negosyo. Kuha niyo po. Ngayon, pag naipasok na po yun sa awan ng Diyos, sabi nila, after 1 week, baka maging okay na. Pag naipasok na yan, ay ano po yan, maayos na. Okay? Maayos na, maaring maayos na. Okay? Pero hindi po tayo dito nagbibigay ng false hope o ginagawa natin to para paasahin kayo. Ako mismo umaasa dahil may nakikita akong pag-asa. Okay? Ngayon, kung hindi na ako naniniwala kay Sitaw, ang isang gagawin ko na lang diyan is hindi na ako naniniwala babalik yung pera ko, hindi na ako mag-update. Okay, hindi para sabihin magsalita rito at bulahin pa kayo, wala naman akong kikitain na diyan, 'di ba? So ginagawa ko lang 'to gaya ng pangako ko sa inyo at commitment ko lalo sa mga affiliates ko naririto ay yung nasabi ko sa inyo hanggang huli kasama niyo ako. Hangga't hindi nababalik yung pera natin na may ganyan, nandito po tayo, mag-update tayo at hahanap tayo ng paraan para makapag-update kung ano, pero hindi tayo gagawa lang ng ano, sariling update natin. So yan po yung aking commitment sa inyo mula nung ginamit niyo yung aking referral code at nagtiwala kayo sa akin. At never ko yan sinisira. Mayroon lang mga tao talaga na hindi lang ako naintindihan. Kala nila ganun lang maging leader, no? Kung kayo yung nasa katayuan ko, ewan ko lang kung tatagal po kayo, no? Sa mga maririnig mo, masasabi mo, gusto mo lang makatulong pero yung ibang tao, iba yung tingin sa iyo. Pero never mind, no? Sabi ko nga, God knows my heart, God knows my thoughts, and God knows ako, kilala ko ng Diyos, no? Sapat na sa akin yon at yung mga naniniwala sa akin dito, no? Kayo mismo, kilala niyo ako na hindi man tayo personal na magkakilala o nagkakausap pero alam niyo yung sa mga sinasabi ko kung totoo o hindi. So may mga bagay lang tayo na hindi talaga natin kontrolado. At syempre, hindi naman ako perpekto. Maaring nagkakamali rin ako sa aking pagsasalita, sa aking mga sinasabi, o may mga na-offend akong tao kasi straight to the point ako magsalita. Kumbaga, prangkang tao ko. So what you see is what you get. No, yan po yung aking personality na minsan inaalis-alis ko rin yung iba na minsan sabi ko, minsan baka sumosobra o ganun. So, ako mismo, no, natututo sa inyo at marami kong bagay na natutunan sa mga karanasan natin sa mga negosyo na nadaanan po natin. Okay? So ngayon po, ang gagawin ko lang, babasahin ko lang po yung na-post ko naman na to pero babasahin ko sa inyo para mas maipaliwanag natin. Ito pong message na po ito ay galing po sa account specialist. Okay? So galing po ito sa account specialist natin na kung saan ito yung sabi niya. Hello po sa lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. Nagpapasalamat lalo na sa nakakaintindi sa struggles ni Sitaw. Ngayon, alam ko po na pinaghirapan ninyo ang kapital na linagay ninyo. Pero as of now po, isang malawak na pangunawa po muna ang hihingin ko sa inyo dahil sa nahihirapan si Sitaw mag-transact ng pag-release ng funds as of now po. Nilalakad pa lang
ang new banking system na pwede natin gamitin pang makapag-transact ulit. Tayo ng nag tayo ng pag-release ng funds ninyo. Andito po ako, kaming mga empleyado na patuloy po kayong pinagsisilbihan. Marami po sa amin na hindi nakasurvive dahil sa sakit na mga natanggap namin na salita. Hindi po namin kayo masisisi dahil perang pinaghirapan nyo po ang nakataya dito. Pero sana po mabigyan nyo kami ng pagkakataon na makabangon. Naghahanap po tayo ng paraan, ang finance team para mabalik na ito maibalik na ito sa inyo. Kahit natagalan man ito lang po masasabi ko. Andito pa po ako, kami patuloy na naglilingkod sa inyo kahit nahihirapan at sobrang emotion na din ang meron kami dahil sa masasakit na salitang natatanggap ng karamihan sa amin. Pero naghihintay din kami ng update para meron kaming maibalita sa inyo. But still waiting pa rin po tayo. We have option to resign dahil close na ang company. Marami din po pwedeng pasukan na ibang opportunity but 50% of us stay at naniniwala kami sa company na makakabangon din siya at mapapatunayan niyang mali ang mga taong dinadown siya. PS, hindi po porket may sahod kami, kaya kami nag-stay. Pinili namin na manatili para sa inyo. Pinili kong mag-stay dahil mahal ko po kayo, lahat dahil ako lang po meron kayo. Ayaw ko pong mapunta kayo sa AS na pababayaan kayo at gusto kong kasama ako sa ilang empleyado ni Sitaw na natutulong upang makabangon siya. Sooner or later, I will know it will happen. Let's continue hope and pray po. Request ko lang din po, sana matuto din tayong mag-backread para pong hindi pa ulit-ulit paintindihin sa inyo. Give me backread. Salamat po. Yan. So ito po ay galing po sa isa sa mga account specialist. So kung naintindihan po natin yung message na yon, no, na kung saan po tao lang din po sila at empleyado. Wala po sa kanila yung pera na kinapital po natin. At alam din naman po natin yung reason kung bakit nagka-problema sa withdrawal at nagkaroon ng ganyan. 'Di ba? Hindi rin po yan kasalanan ni Sitaw at hindi niya rin in-expect yan. Although siyempre nandun pa rin siya na kino-comply pa rin hanggang ngayon yung ginagawa natin. So may mga naririnig tayo na keso ganito na may babalik si Sitaw. So antayin na lang po natin. Ayoko muna mag-comment doon. No? Basta antayin lang natin at ay pag-pray natin at yun yung gusto talaga natin mangyari na bumalik si Sitaw. Pero kung paanong paraan, hindi ko muna yan i-reveal, hindi ko muna sasabihin yan at hindi ko rin muna kasi ayoko nga magbigay sa inyo ng false hope. Although may mga information but wag muna para hindi po tayo umasa muna doon. Okay? Hanggat wala pa po. So mahirap po kasi magbigay ng mga ganun na wala tayong direct information. So ayokong maglabas ng mga parang maging spoiler tayo. Okay? So makita po natin dito yung ginagawa ng mga account specialist. So may mga account specialist na maaaring sasabihin natin hindi sumasagot sa inyo, no? Keso ganyan, keso ganito. So hindi ko po alam yon dahilan kung bakit hindi sila sumasagot sa mga hindi nating affiliates dito. At sa atin naman, sumasagot naman sa akin yung affiliates ko si Sir Carl Evangelista. Yung isang Carl, no? Wag na po kayong mag-message doon, no? Medyo nagkaroon kami ng conversation nun, no, dahil doon sa nung time na ang Sitaw ay kumikita tayo, no, at siya yung magpresenta na pag may tanong sa kanya, no, ganito. Tapos ngayon may mga nagtatanong siguro sa kanya, si Carl Luis, hindi si Sir Carl Evangelista, no, na kung saan sinabihan niya ako na sabihan ko daw kayo mga affiliates ko na wag na kayong magtatanong sa kanya. Okay? No, kaya nag-ano ko, bakit ka ako sasagutin mo lang naman yung tanong nila. Affiliates din naman ako ni Prof. Vincent. Affiliates ako ni Prof. Vincent, so sabi sa ni Prof. Vincent, kung sino yung AS niya, AS ko rin. At affiliates ko yung nagtatanong, wala namang masama kung sasagutin lang, 'di ba? So, ang sagot niya lang sa akin is wala siyang pakinabang daw sa akin.
no? Siyempre hindi naman niya ako, wala naman ako nakadirect sa kanya. So ibig sabihin wala pakinabang, wala siyang komisyon na nakukuha sa akin since then. No? Parang yun yung lumalabas. Nasabi ko, kaya ka palang tumutulong, kaya pala gusto mo mag-ano ako sa iyo, no? Magbigay o siguro tumulong. Kasi minsan nagparinig siya sa akin noon. Sabi ko, buti na lang pala hindi ako nagbigay sa iyo. Kasi hindi pala ikaw yung tamang tao para bigyan ng reward, no, sa ganun dahil hindi totoo yung pagtulong. So may mga ganun po talagang tao. So yan po yung aking ngayon ang ano natin is si Sir Carl Evangelista, siya yung ating AS ngayon na sumasagot, no. Mabait po yan si Sir Carl Evangelista. At napaka niya, ako believe nga ako doon kasi pagkausap ko siya, alam mo, napaka niya yung lawak ng pangunawa niya at sinasabi niya lagi sa akin. Sabi ko, sir, buti hindi kayo nagagalit minsan gusto na nga kaso lang iniisip namin, iniintindi na lang namin sila, inuunawa. So sana inuunawa na lang. So nakakatuwa lang po at medyo naaawa rin ako sa mga AS natin, yung iba no, na talagang responsable naman talaga at yung pagtulong naman talaga nila ay nasa puso, no. Naawa lang din ako sa kanila kasi kawawa naman sila na sila yung sa kanila nagagalit yung mga seller na tumutulong parang tayo, no, tumutulong lang tayo tapos sa atin nagagalit, di ba? Ano ba yung ayun nga, sila nga empleyado, wala nga silang kundi sumunod lang at magantay. Ako pa kaya ay parehas lang tayo dito ng mga seller, di ba? So yun yung ating pinupunto po ron. Okay? So ngayon naman po, ito may information po tayo uli na binigay po uli ng ano no ng isa sa mga ano po natin na yan yung ito muna unahin ko muna sa AS po ito din galing. Sabi niya rito, good day seller, blessed on our head based on our head office o sa headquarters said that the disbursement of batch 2, the earliest date will be next week. Ito yung sabi Hindi po sa akin galing to So let's hope and pray that there will be no problem with the bank transition. So maybe maybe next week no. Pero siyempre pag-pray natin, siyempre hindi pa sure kaya sinasabi rito. There will be sana walang maging problema doon sa transition na sinasabi. So makakaasa kayo na lahat ng paraan ay ginagawa na ni Sitaw para maging maayos at mabilis ang pagdi-disperse. Thank you for your patience and understanding. So may hope pa rin tayo may inaasahan pa rin tayo na talagang gumagawa ng paraan si Sitaw na maibalik yung pera natin. So ang gagawin lang natin talaga is maghintay po at wag pong mainip. Alam ko po na kailangan natin yung pera dahil ako rin po kailangan ko po yun. Pero anong magagawa natin kung may ginagawa pa silang paraan para maibigay sa atin? Hindi lang po tayo ang seller. Libo po yung seller. So gumagawa naman ng paraan, so bigyan lang po natin ng time. Wag natin i-insist yung gusto natin na mangyari. Na kailangan ganito, idaan nila sa cryptocurrency. So sinagot na po naman yan ni Sitaw nung nakaraan, di ba? Sinabi na yan na meron silang pwede nilang gawin. Pero hindi kasi ano yan Hindi ko lang may paliwanag sa inyo. Although yan po ay hindi yan blockchain yan. So walang kontrol gobyerno. Pero hindi po yan ganun kadali. Unang-una, hindi po lahat ng seller ni Sitaw marunong sa cryptocurrency. Pag yan ang ginawa, sigurado marami na naman magre-react. Kaya wag po natin i-apply yung sarili lang natin. 'Di ba? Yung kasi ako marunong ako sa crypto. Sasabihin ko di crypto na lang kasi alam ko 'yun. Paano yung iba? So naging selfish na naman tayo kasi ang inisip lang natin yung sarili natin. Paano yung iba na hindi alam? So magtuturo na naman tayo diyan, magkakaproblema na naman. Hindi sila marunong diyan. Sino magtuturo diyan? Ikaw? Ako? 'Di ba? So yun po laging binibigyan ng consider. Wag natin pairalin yung emosyon natin at yung nagmamarunong tayo. No, pwede namang gawin yun pero hindi ganun kadali yan, no? Na iki-crypto mo, ikaw marunong, ako marunong. Paano yung iba na hindi marunong? Sino magtuturo diyan? O baka ikaw mismo hindi ka nga magturo diyan. 'Di ba po? So yan lang po yung sinasabi po natin na tingnan nyo.
No, tingnan nyo rin yung bawat punto na bago po tayo mag-react, magsalita, isipin muna natin, totoo ba na ganun katagal? Opo, kasi 1 to 3 weeks, hindi madali po mag-ano sa bangko kasi hindi naman yan yung magpapasok ka lang ng pera, okay na. Hindi po ganun yan, tapos magre-release ka ng ganun kalalaki. Hindi po ganun yun. 'Di ba? So may proseso yan at malamang may iniisip silang iba na talagang legal para naman sa ganun, maibalik. Okay? Ito naman po ang sabi ng ah, direct po sa PM ng project manager. Okay? FYI guys, as of today, may nilakad daw sila na bangko para mag-open ng bagong account at baka taasan yung percentage ng disbursement. Gaya ng nasuggest ko na at least 15% to 25% para mabilis. Okay? So yun lang, kasi dito naglagay pa kasi siya dito, yun ay drawing sa hangin as of today. Ah, yan yung ano, ayun lang yung ano ko doon sa yung sa project manager. Sana hindi na siya naglagay na gano'n kasi hindi naman maiintindihan ng lahat. Although ako, hindi ako nag-react diyan kasi naiintindihan ko. Kasi doon sa GC may nag-react doon. Ibig sabihin lang kasi yung drawing sa hangin as of today. Ibig sabihin, no, kung iintindihin po natin yung sinabi na linalakad pero as of today hindi pa sigurado. 'Di ba? Hindi pa sigurado kasi hindi pa confirm yan, linalakad pa lang. So may suggestion na 15 to 25% para mas mabilis. So may sinasuggest sila. So expect natin and pray. Ah, di lang natin alam bakit palibasa mga bata pa kasi itong mga to eh. Kaya yung mga ganyang words dapat hindi na nila nilalagay yan. Pero anyway, ako naman kasi naintindihan ko yon. Kaso may mga pag nakabasa niyan, ano yung drawing at hangin sa drawing sa hangin at ganito, 'di ba? Tapos pag pinaliwanag mo, sila pa yung magagalit. Nagtanong lang, pinaliwanag mo, sila pa yung kagaya yung kanina doon sa GC. No, doon sa hindi sa GC natin, doon yan sa ano, sa webinar, no, pre-webinar training na GC natin. So may mga ganun talagang tao na hindi natin alam, immature kahit na matatanda na, merong ano, pero 'di ba, yung ugali, yung ano na, hindi natin pinaliwanag ko, iba naman yung ano. Anyway, wag na natin pag-usapan yung mga yun kasi negative na yun. Basta yun po yung updates na binigay ko po sa inyo as of today, no, na galing po sa mga AS natin at galing dun sa ating project manager. Okay, yung PM niya. So, tinitingnan ko itong positibo. No po? Lagi ko po yung tinitingnan positive at lagi naman tayong positive and always think positive. No? Natawa lang ako doon, no, na kung saan kaya doon sa partnership kasi meron doon nasabi kaya nga may negative at positive sa battery. Tama naman yun talagang ganoon Huwag mong ikumpara doon yung negative positive sa battery doon sa sitwasyon ng sa buhay, no? Iba yung positive at negative sa battery. Iba rin yung positive ka sa sakit at negative ka sa sakit, 'di ba? Pag kinumpara mo yan, magkaiba yan. Kasi pag sinabi mo positive ka tapos may sakit ka, positive, may age ka, hindi magandang balita 'yun. 'Di ba? Pag negative ka sa test, magandang balita yung negative. 'Di ba? So, depende yan sa gagamitin mo kung saan sitwasyon. Kaya napakakitid ng utak ng mga tao na nagsasabi ng ganon na kung saan out of context siya doon sa mismong ibig sabihin. 'Di ba? Ngayon sa buhay po natin, kaya nga lagi sinasabi, hindi lang ako nagsasabi niyan, maraming mentor nagsasabi. May si King Kitan, 'di ba? Sabi niya, always think positive. Bakit? Kasi nga sa buhay ng tao, mas mainam positibo ka kaysa negatibo ka. Dahil maraming pwedeng magawa na pagkakamali kapag negative ka. At maraming po sa positive na mangyayari kapag positibo ka. Bakit po? Kasi po mas marami kang magagawang tama kapag positive yung isip mo. Kapag negative ang isip mo, marami kang pwedeng magawang mali. Kasi pwede kang magnakaw dyan, pwede kang makapatay dyan, pwede kang magalit dyan. Kasi negative ka Bakit? Nai-stress ka sa nangyayari. Pero kung tinitingnan mo lagi siya ng positibo, may maiisip ka. Kagaya natin bibigyan ko po ng sample. Lalo yung mga positive din dito. Sa nangyari sa sitaw. Kung ako po ay na negative na tao,
hindi na ako maglalagay ng TJ Business Group o TJ Business Community Group. Bakit? Ba't ko pa gagawin po yan? Negative ako. Pero dahil positibo ko, kaya ko ginagawa yon dahil nandoon pa rin ako, no? Nandoon pa rin ako na nais ko na makatulong pa rin yung advokasya ko na matulungan ko pa rin. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, nandoon pa rin yung eagerness ko, yung advokasya ko na makatulong pa rin sa maraming tao at sa mga kapwa ko OFW. Sa pamamaraan nung TJ Business Group Community, TJ Business Community Group. No, so mamaya papaliwanag ko yan kung ano. Kasi yung TJ Business Community Group, so pangalan dito, baka hindi nyo pa alam, yung mga hindi pa naka-member doon. Hindi, we talk about business, pero hindi negosyo lang na, ay, kaya ano ni Coach Jimmy yan para ano niya yung business doon para kumita siya. Hindi. Iba-iba pong negosyo yan. Baka iniisip nyo, no? Dahil marami po tayo ng tulad, nag-franchise ako, may franchising ako, meron akong ownership. So pwede ko kayong i-guide doon dahil mayroon tayong experience. Then pwede nyo subukan. Pero kayo makikipag-usap doon sa mismo. Bibigyan ko lang kayo ng na legit yung mga company na yon, di ba? So yun po, pero wala akong kita doon. Baka iniisip nyo kikita. Hindi po yun. Tapos sa meron mga ako nakikita ko ngayon, natutuklasan ko, meron mga yung potable gasoline station, yung sinasabi ko sa inyo. Kasi hindi naman lahat may pampuhunan, di ba? So pwedeng gumawa tayo diyan ng partnership, no? Sa kunyari mga OFW. So may mga naiisip ako na pwedeng makatulong doon na sa mga OFW. Hindi ganun kalaki yan yung pwede nyo ilabas, ganito. Pero partnership. Then meron lang kunyari ano yung tayo ng accountant firm, no? Na kung saan mag-aayos ng mga pinansa nyo, kung paano yung sharing niyan, di ba? Pwedeng ganon. So yun yung mga pinapasok. Then marami pa tulad yan, yung unang pinasok natin, yung online. Di ba? Na kung saan all-in-one, nandun lahat. So mamaya, di-discuss na lang natin yan. Okay? So yun yung mga sinasabi ko yung purpose ng TJ Business Community Group. At inaalaw ko lang pumasok doon, kaya inaano ko na mag-message kayo sa akin, is yung mga positibong tao at yung hindi mahilig manisi. Kasi lagi ko sinasabi, lahat ng negosyo may risk. Di ba? So inintroduce ko lang yan, mamaya, kunyari nag-franchise ka ng isang kainan, nag-franchise ka, tapos yung isa, umasenso, ikaw hindi, sisihin mo ko. Kasi inintroduce mo, ako pa napasama. Di ba, baka hindi mo lang na-manage ang tama yon. So, nandito lang ako, hindi naman ako, no? Hindi naman tayo yung financial advisor o magaling na mentor. Ibig sabihin, ginagawa ko lang yung paraan na alam ko na pwede ako makatulong sa iba na sa ganung maliit na pamamaraan. Pero siyempre, nandun lang tayo, nag-guide din. No, na dahil medyo may alam tayo dun, so magtatanong tayo, lalo sa mga kapwa nating OFW na nandiyan sa ibang bansa, tapos halimbawa ko naman uuwi na, at least research ako doon at pwede makatulong na ito yung pwede nating gawin, di ba? So yun yung nasa aking isipan. Ngayon, kung ikaw yung tao na negatibo at wag ka nang magnegosyo, no? At kung ikaw yung tao na takot pero may pangarap ka, alisin mo muna yung takot mo. Kung ikaw yung tao na ayaw mag-take ng risk pero gusto maging successful, alisin mo muna yung kailangan maging kailangan maging risk taker ka muna para ka maging successful. Okay? Hindi pwede kasi na takot ka mag-take ng risk pero gusto mo mag-successful. Walang ganun. Walang hindi nagte-take risk na nagiging successful. Lahat ng naging successful ng tao, nag-take risk yan. At walang naabot nila yung pangarap nila, yung goal nila nang hindi nag-take risk. Walang pumunta sa abroad nang hindi ka nag-take risk. Walang nakapagtrabaho sa labas nang hindi ka nag-take. Walang nagkaroon ng pamilya nang hindi ka nag-take risk. Lahat ng ginawa mo, mayroon niyang risk. 'Di ba? Kaso lang, siyempre, nandun dapat yung makontrol natin yun. Kaya papasok doon yung risk management. Paano makokontrol yung risk na yon? May high risk, may low risk. Okay? So, ganyan po. So, dapat malaman po natin yan. Okay? Tapos, kung tayo yung tao na mahilig manisi at naghahanap ng mali ng iba, ako na po magsasabi sa inyo. No? Ewan ko lang. Pero, hindi po tayo magiging successful pag ganun. So dapat maalis din sa atin 'yun. No, dahil
sa lahat ng bagay, no, kahit magulang mo, kapatid mo, teacher mo, na nagturo sa'yo, naging mentor mo, o hindi yan naging perpekto. Yung magulang mo, sinasabihan ka para lumaki ka ng maayos. Pero dahil hindi ka nakinig, yan yung kinahinatnan mo. Sabi niya mag-aral ka, pero hindi ka nakinig, nag-asawa ka ng maaga. Ayan yung kinahinatnan mo. Pero hindi naman lahat, ganun yung nangyayari. Di ba? So, meron naman na nag-take risk sila, pero nagsumikap naman sila. Di ba? Kasi maraming tao na nagte-take risk, pero 'di ba? Kaya nangyayari, hindi rin naging successful sa buhay. No, marami nag-abroad na napilitan lang, 'di ba? Marami nag-abroad, iba yung dahilan, 'di ba? So marami, depende po 'yan sa atin. Kaya nga lagi sinasabi natin is yung mindset. So dapat maging maayos, mabago muna yung ating mindset. So yan lang po yung aking masasabi diyan po sa ating ano no, diyan sa update po natin sa sitaw at konting motivation po doon sa mga lahat po tayo nag-aantay, no? Ulitin ko po, ako po 1 million inaantay ko. Yung iba sasabihin, "Eh sir, kahit naman million yung inaantay mo, kumita ka naman." Yes, totoo po, kumita ako pero pinaghirapan ko po 'yan. Hindi po ako kumita diyan na wala akong ginawa. Alam niyo 'yan. Araw-araw nagwe-webinar tayo nung time na wala pang nag-share dito, ako nagbabayad niyan. So may sakripisyo po akong ginawa. Kahit patulog na ako, kahit may trabaho ko, ginagampanan ko yung tungkulin ko as a leader, 'di ba? Kung kumita man po ako, deserve ko po 'yon, no? Deserve ko po 'yon dahil ginawa ko yung tungkulin ko as a leader. Hindi po ako kagaya ng ibang leader na pagkatapos kumita nawala na. Tulad ngayon, 'di ba? Nasaan na sila? Oh, iniwan na kayo. Iniwan na yung ibang mga nag-affiliates na mga nandito na hindi ko affiliates. O, di ba? Pero tayo hindi natin inugali 'yon. Kaya nga sabi ko, wala na akong kinikita ngayon sa inyo, pero nandito pa rin ako kasama nyo. At nagsisikap pa rin na ma-update kayo at nagsisikap pa rin mayroon tayong inaasahan pa kahit paano. At may hope pa, no, na mangyayari. Malay natin sa dumating nga yan next week, 'di ba? Hindi natin masabi, God knows, na ayan, maka-withdraw na tayo, 'di ba? Sa pag-aantay natin. So kung nangyari yan, 'di ba? Masaya tayong lahat. Ako natutuwa ako, magpasalamat man kayo o hindi sa akin, natutuwa ako basta mahalaga sa akin na ibalik yung pera natin, na ibalik yung pera nyo, naging masaya kayo at hindi tayo in-scam ng sitaw. So yun lang po yun. So kaya nga lagi ko sinasabi, pumili kayo ng leader. Sa mga negosyo, pumili talaga yung mentor na talagang magme-mentor. Hindi naman ako magaling na mentor pero sigurado ako sa sarili ko na hindi ako nang iiwan ng tao. Mahigpit ako, stricto ako, at inis ako sa mga taong negatibo. Totoo yan, alam niyo yan sa GC. Kaya hindi na ako sasagot pag negative ka, automatic po yan, remove kita. So ganun lang po 'yun. Hindi ako sasagot, automatic 'yan, remove kita. Wala nang sagot-sagot pa kasi hahaba lang, 'di ba? At kaya makita niyo naman sa Facebook doon, tama, doon sa Messenger, na kapag may negative doon, hindi maayos na sinabi, remove na. Para wala nang usapan, 'di ba? Kaya nga hindi dahil ah, ayaw ko lang kasi nakakahawa yung negative at hindi magiging healthy yung relationship natin at hindi ako ah, kayo maging leader isipin mo kung ako ginagawa ko yung paraan para ma-update kayo, andi dito pa rin ako kasama nyo, although wala naman na akong kinikita sa inyo, ganito, 'di ba? Tapos ah ginagawa mo yun tapos yung mga tao doon marinig mo puro panunumbat sa'yo, negative sa'yo. Samantala nung kumikita, pasalamat ng pasalamat. Tapos ngayon ganito na yung mga sinasabi sa'yo. Ano yung mararamdaman nyo? Kayo po yung lumagay sa sitwasyon ko. 'Di ba? Kaya hindi po ako sumasagot na eh. Kasi pag sumagot ako haba, minsan nga sumagot ako, 'di ba, ang haba. Ang haba na. Pinakita ko lang doon, kaya ako sinagot yun. Pinakita ko lang sa inyo yung pwedeng maging cause. Pag sumagot pa ako ng ganoon, sasagot sila. Tapos ganito, sasagutin mo na naman. Hanggang wala rin nangyari. 'Di ba? Hindi rin kayo nagkaintindihan. No? So yung iba nakikita doon, magiging masama lang yung impression ng iba. Nag-aaway doon, nagkakaganito doon, nagkakagulo, di ba? So mas better na lang ngayon, pag negative yung sinabi mo at hindi maganda sa nagbabasa, delete na lang kita o remove na lang kita para wala nang usapan. Magalit ka man sa akin, okay lang yon. Di ba? At least marami pa rin yung naniniwala sa akin.
isa ka lang sa mga ganun tao. So laging katwiran, we cannot please everybody. Okay? So yan po yung ating ginagawa. At yan sa mga gustong mag-join doon sa ating TJ Community Group, no? TJ Business Community Group. Yan. Message nyo lang ako direct, no, para makita ko kasi inaano ko muna, ini-stock ko muna yung FB nyo kung kayo talaga ay totoo doon. Kasi gusto ko mga tao doon totoo din, 'di ba? Dahil totoo tayo. At hindi po tayo nangarap na o gumawa na manloko ng tao. Hindi ko po ipopront yung mukha ko rito, ilalagay ko yung Facebook sa Facebook ko yung totoo kong pangalan kung manloloko lang ako. Di parang sinira ko lang sarili ko. So kung ikaw po mag-iisip, very simple lang. Ilalagay ba nito yung mukha niya at ilang totoong pangalan niya kung manloloko lang siya? Ganun lang kasimple, di ba? Yung mga gustong manloko ng tao, hindi magpapakita yan sa iyo. Hindi niya lalagay yung tunay niyang pangalan. Bakit? Kasi natatakot siya eh. Kami ni Prof. Vincent, never nagpalit. Kahit ano nangyari, never ako nagpalit ng picture ko, inalis ko yung picture ko, pinalitan ko yung pangalan ko para hindi niyo ako makita. Hindi. Kasi wala akong intention na manloko. Kung ano yung mga nangyari sa atin is a part ng journey ng isang negosyante na gusto maging successful. At wala akong masamang tinapay at hindi ako nangarap na manloko ng tao lang. Dahil kung ganyan lang gagawin ko, parang sinira ko na lang din buhay ko. At kung naririnig niyo po sa akin yung mga word of God, hindi ko ginamit ang Diyos para maniwala kayo sa akin. I use yung word of God para mabantayan po tayo. At syempre, may mga tao na diyan tayo, sabihin na natin, kinukundi na. No? Na mga ganun, ginagamit pa daw natin. No, never ko. Kaya sabi ko nga, Diyos na lang din ang nakakaalam ng mga bagay na yan. Okay po? So, yan, sandali lang po. Okay? So, yan po yung ating ano no, yan po yung ating update ngayon. Yan, maraming maraming salamat po muli diyan sa mga nandoon sa ano, hindi ko po kasi kayo kilala. Maraming salamat po doon no. Ah sa yung pre-webinar training na GC natin kung nandiyan po kayo. Maraming salamat po doon sa mga nag-request na nandun lang kayo. Sige, hindi ko po i-delete yun. Pero yun lang, behave lang po tayo doon. At alam ko naman, hindi ko kasi kilala lahat doon. Pero naniniwala naman ako may mga tao mabubuti yung puso doon. At talagang umaasa. At naaawa po ako. Gusto ko man kayong tulungan lahat o yung mga iba pa. Kaso mahirap eh. Minsan may nagkukunwari lang, di ba? Na pasama naman ako diyan tapos pagdating doon manggugulo lang. So may nadala na po ako diyan sa tagal ko na po sa ganitong negosyo, may mga ganyan pong tao. Tapos tutulong ka lang, sisisihin ka pa. So yun po yung mga ano. So maraming salamat po sa mga nagtiwala po sa atin diyan, no. Ulitin ko po hangga't nandito po si Sitaw, although close na yung store niya, yung company pero ginagawa pa rin yung parang para maibalik ng pera natin. Nandito pa rin po ako, no, a-update at a-update kayo. Wag po kayong mag-alala. Kahit di po kayo magtanong, no, yung mga nagtatanong, wala po bang update? Kahit hindi na po kayo magtanong doon. Kasi pag may update, automatic po yan. Hindi po tayo basta nag-update lang. O baka yung iba nga, di ba, wala naman kayo nababasa dyan o sa ano nila, hindi nga sila updated. Pasalamat nga po tayo dito sa Team Gimro. Lagi tayong na-update, di ba? Kumukuha tayo, gumagawa tayong paraan. Nandiyan si Prof. Vincent, di ba, sa team. So, hindi naman po nagkukulang. Kahit nga po si Prof. Vincent doon sa GC niya, hindi na rin sumasagot. Kasi ang dami na pong, hindi na rin ako sumasagot doon kasi GC ni Prof. Vincent yun. Mahirap naman sumagot doon. No? Si Prof. Vincent nga, hindi na sumasagot, hinahayaan na lang niya doon. Eh. Ayun lang yung ano, nakakalungkot doon sa ibang mga
tao doon. No? Pero nakakatuwa naman po sa GC natin, at least control natin. Nakita naman po natin, siguro naobserbahan nyo, di ba? Pag walang negative, ang sarap, ang ano, kumbaga, although alam ko yung iba diyan sa isip nila may mga negative pero hindi nila inilalabas doon. Sinasarili na lang siguro nila. Pero ito lang masasabi ko po sa inyo. Maraming salamat doon sa ginagawa niyo. Control niyo lang, then ano lang and pray. No, alisin niyo na lang yung negative. Kung naniniwala po kayo na may babalik yung pera nyo ni Sitaw, ayun na lang po yung paniwalaan po natin at isipin. Huwag nyo nang isipin na, nako, baka hindi maibalik, nako, baka ganito. Huwag na po. Kasi bakit ko po sinasabi? Kasi kung iisipin mo yon, halimbawa, kung inisip mo na hindi na babalik yung pera mo, hindi na ibabalik ni Sitaw yung pera mo, ano yung mangyayari? Paano kung nangyari, binalik ni Sitaw yung pera mo? Nasayang yung araw na pag-iisip mo ng hindi maganda. 'Di ba? Nag-negative ka, na-stress ka pa. Paano kung halimbawa nag-isip ka naman ng maganda tapos negative nung nangyari? Umaga, parang nag-isip ka na babalik ka tapos hindi na ibalik. At least, yung araw na yon naging masaya ka. At yung isang araw lang na yon naging malungkot ka dahil doon sa nangyari. 'Di ba? Yun yung punto natin. Pero, syempre, hindi naman yun mangyayari. Iisipin natin na hindi mangyayari yun. Always think positive pa rin. 'Di ba? So yun lang po yung pinupunto natin doon. So maraming bagay na dapat tayong maintindihan pa sa buhay. Hindi yung i-connect mo yung battery sa positive, negative, tapos ikukumpara mo sa buhay ng tao. Magkaiba po yun. Pag yun ang ginawa mo, pwede mo rin sabihin na, ba't ito positive pero may sakit? Ito negative, walang sakit. Pwede mong sabihin yun, di ba? So, maging ano lang tayo, maging malawak lang yung kaisipan natin dahil yan yung mahalaga. Kung gusto mong umasenso, dapat mabago yung mindset mo, mabago yung pananaw mo sa buhay, at ma-enjoy mo lang yung buhay kung gaano kasaya. Ang daming magagandang isipin na magaganda, na positibo, kaysa mag-isip ka ng mga negatibo. Kung may problema ka, tandaan mo laging may solusyon yan. Ngayon, kung walang solusyon yan, hindi yan problema. O baka ikaw yung problema. So, ganun lang po naman yan. Okay? So, diyan po yung nagtatapos na po yung update po natin sa SITA. Okay? So, sa mga gusto na pong mag-leave, no, pwede na po kayong mag-leave, no? Pero hindi ko po i-off tong webinar kasi meron po kami next no, susunod na yung itutuloy ko po ito para doon sa TJ Business Community Group tsaka yung sa aming Easy Commerce namin. Okay? So kung nandiyan pa kayo, gusto niyo makinig, wala pong problema. Pero pwede na kayong mag-leave dahil i-off ko lang yung record nito dahil ibang session naman yung aming gagawin. Okay? Sige, ano ko na po ito. So maraming salamat po uli sa mga nandiyan dyan po. Na umasa po tayo and pray lang po natin ang lahat. Okay? So God bless po sa inyo.